So simulan natin dito mga idol. Ito yung clips na kung saan nga po tinawagan ng referee itong si Luka Doncic at na-eject pa sa game. Nagkaroon nga ba ng dayaan o cooking show sa naging laban ng Los Angeles Lakers at ng OKC Thunders. And bago natin yan ipagpatuloy at pag-usapan mga kaibigan, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Maraming nadismaya sa naging rematch nga po ng OKC Thunders. Top 1 ito sa West at top 3 na Los Angeles Lakers. Bakit hindi matidismaya? Nakita nyo naman mga kaibigan, ang ganda ng laban, no? At mananalo sana ang Los Angeles Lakers, especially doon sa huling quarter. Pero nakita nyo yung pagtawag ng referee, hindi naman talaga foul yun, no? Apos na-eject pa etong si Luka Doncic. Nung na-eject si Luka, nawala ng gana, no, maglaro ang mga player ng Lakers kasi syempre hindi tama ganun yung pagtawag eh. Wala naman dapat itawag. So very obvious na yun foul, no? Or kasalanan ho ng referee at yung sinasabi natin na bentang laban, posibleng yun po talaga. Huwag niyong sabihin na dahil nga po home court ng OKC Thunders, papaboran sila ng referee. Dapat ang referee wala hong pinapaboran. So tignan muna natin kung gaano ba kalakas yung lineup ng Los Angeles Lakers at dapat sila ang nanalo. Kung titignan natin sa starting 5 ng Lakers, LeBron James, Dorian Finney-Smith, pinalitan muna si Rui Hachimura, Jackson Hayes, Austin Reeves at etong si Luka. Mga kaibigan, malakas ang starting 5 dahil kung titignan nyo sa first quarter pa lamang ng game, nakita natin yung consistency na meron nga po sa OKC Thunders. Ang ganda ng mga tira nila, no? Consistent, pero nakahabol yan ng Lakers. Do may mga errors ang Lakers nung early nga po ng first quarter, nabawi naman nila yun bago matapos. Tumabla ang scoring nila o ang score nila mga kaibigan dito nga po sa first quarter, 43-43. Pagdating ng second quarter dito, no, ay sunod-sunod yung errors ng Los Angeles Lakers at halos 10 puntos ang kalamangan ng OKC Thunders bago matapos nga po yung second quarter. 80-72, no? Bali 12 points ang lamang dito ng Thunders sa Lakers sa first half. Pero nakita nyo naman pagdating ng third quarter, sa fourth quarter nakabawi ang Lakers. Pero doon nga sa huling quarter, ilang minuto na lang mga kaibigan, na-eject pa etong si Luka Doncic. Yun yung sinasabing pinaka main reason kaya natalo ang Lakers. Nawalan sila ng gana. Paano hindi ka ba naman mawawalan ng gana? Wala naman dapat itawag ang referee pero tumawag. Alam nyo, pananagutan niya ng referee yung hindi niya maayos na trabaho. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi ito pagbibintang, bakos kitang kita naman talaga natin na benta yung naging laban, no? Marami kasi nagsasabi na napaka-bias natin. Lagi natin pinapaboran ng Lakers. Alam nyo mga kaibigan, nagdedepende lamang tayo sa ating nakikita, no? At doon sa tama tayo. At tama naman talaga na hindi ganun yung dapat itatawag ng referee doon nga po sa Los Angeles Lakers. Kung titignan nyo naman yung final score, no, 136-120, 16 points ang kalamangan dito ng OKC Thunders, no? Mas malaki yung lamang ng Lakers doon sa unang game nila. Rematch kasi to eh. At ngayon kung titignan ho natin sa standings, nasa top 3 pa rin po, no? So far ang Los Angeles Lakers at ang OKC Thunders ay nasa top 1 pa rin. Pero mga kaibigan, marami tayong napasin dito na ang sistema po ni JJ Redick ay mas malakas na talaga ngayon. Marami kasi nagsasabi small ball pa rin yan. Well mga kaibigan, nagkakamali ka, hindi na small ball yan. Meron tayong Jackson Hayes dyan, meron tayong Rui Hachimura, may LeBron James tayo, may Luka Doncic tayo. Mga maliliit ba na player yan? Kaya nyo sinasabing small ball? Hindi mga kaibigan. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo na posible na rin gamitin ng Lakers ito nga po sa playoffs. Magbabago na naman ng kabracket nila dahil natalo sila. Ngayon, in total, meron na lamang pong 3 games ang Los Angeles Lakers bago po matapos ito, no? At pumasok na sila sa playoff. Sayang nga kung nakuha sana ng Lakers yung pagkapanalo sa OKC Thunders at napanalo nila yung 3 susunod na game nila, napakalaki ng chance na makapasok sa top 2 dito sa Western Conference. Ito nga pong Los Angeles Lakers. Maraming nadidismaya. Kitang-kita din sa mukha ni JJ Redick na yung pagtawag ng referee hindi naaayon, no, sa rules po ng NBA. Iniimbestigahan ito ngayon mga kaibigan dahil hindi porkit top 1 sila, hindi sila dapat matatalo. Nakita nyo mga kaibigan, lagi ko sinasabi, ang Los Angeles Lakers, kahit top 1 pa yan, kahit malakas na opponent pa yan, kayang-kaya nilang talunin ngayon. Dahil nga ang Los Angeles Lakers ay may pinakamalakas na lineup ngayon at sistema, no? Yung dating binabash natin na sistema ni JJ Redick, yun yung nagsusunod-sunod na pagkapanalo. Mga kaibigan, para sa akin, yung mga susunod na game naman ng Lakers, hindi naman ganun na kabibigat, no? At tingin ko, kayang-kaya nilang ipanalo yung last 3 games nila. At maganda naman yung susunod na game kontra sa Dallas Mavericks,
Tapos ang susunod naman Houston Rockets at Trailblazers. Last 3 games yan at so far ito hindi ganun kabigat kung ikukumpara sa OKC Thunders. Wag lamang magkakaroon ng sinasabi natin na bentang laban o dayaan sa game. Kapag home court talaga ng Los Angeles Lakers ginawa yung ganung klaseng pandaraya, sigurado mabubu etong OKC Thunders. Pasalamat na lang sila at hindi mapagpatol eto nga pong si JJ Redick at ang mga player ng Los Angeles Lakers. Mababait kasi kaya yung ganung klaseng bagay hinaayaan na lang. Alam kasi ng mga Lakers fans na panalo ang Lakers sa ganung klaseng laban. So pa yan muna ang update ko sa inyo and please pakiusap ako ng isang like at subscribe. Maraming salamat po.